Ay, God bless. Copy po ninyo. Ay, oo nga ate. Hindi na pala. Sige. 9:30 na. Sige po, habang ini-enjoy po natin ang ating almusal, tayo po yung manalangin para sa ating panimula. Maraming salamat, Panginoon. Isang napakagandang umaga na naman po ang iyong alay sa amin, Lord. We thank you. We praise you today, Jesus. At sa aming gawain sa umagang ito, kami po yung humihingi ng tulong sa iyo. Hindi po namin ito magagawa nang wala po ang iyong lakas, ang talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya itinataas po namin sa iyo ang gawain namin sa umagang ito. Kayo po ang manguna, kayo po ang direct sa amin, Jesus. We thank you, Lord, and we bless your name this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so continuation po ito ng sa 16 Fundamental Truths. Gaya po last week, ang atin pong first one is yung Scripture. So, ayan po. So, yung pinag-aralan natin last week na yung banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Okay? So, yung mahalagang aral po dito nung last week, sa 2 Timothy, sinasabi po dito in 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. So, nanggaling po ang lahat ng salita na nasa Bible, nanggaling po ito kinasihan ng Panginoon at ito po ang magiging batayan natin sa pagturo ng katotohanan. So, yun po yung mahalagang napag-aralan natin last week. So, sa mga paksa ngayong umaga, 4 siya. Yung first, mahahalagang bagay tungkol sa Biblia. Next, ano yung kanon ng Biblia? Ang Biblia ay galing sa Diyos mismo at yung halaga ng Biblia sa buhay ng mga tao. Okay, so first, ang mga mahahalagang bagay tungkol sa Biblia. Okay, umpisa po tayo sa tema. Okay, sa tema, pangunahing tema mula sa Genesis, book ng Genesis hanggang sa pahayag. Yung kabuuan po na tema ng ating Bible. Ang tema po niya ay ang kaligtasan ng tao. Doon po yung pinakatema niya, mula sa kasalanan sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Hesus na sakripisyo sa bundok ng Kalbaryo. So, nandyan po ang lahat ng salaysay kung paano po iniligtas ng Panginoong Hesus ang mga tao mula sa kasalanan. At sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesus, tayo ay maliligtas. So, pinakita ng bawat aklat, okay, from Genesis to Pahayag to Revelation, pinakita nito yung plano ng Diyos para sa pagtubos ng sangkatauhan. Okay, so pangunahing gumanap. Sino po ang pangunahing gumanap? Ang Panginoong Jesus. Siya po yung main character ng ating Bible. So siya lamang ang daan ng kaligtasan. At siya lamang yung sentro ng 66 na aklat ng Biblia. So mula Genesis hanggang Pahayag, ito po ang ating main character. Okay, si Jesus Christ. Siya yung pangunahing gumanap. And next, Biblia bilang aklat. Ito ay binubuo ng 66 na aklat. Yun po yung pinag-aralan natin, Luma at Bagong Tipan. So yung kabuuan po nun, 66 po yun lahat. At isinulat po yung lahat ng aklat na yon sa loob ng 1,600 taon. Ganon po katagal. Pinag-aralan, sinaliksik, pinag-ipon-ipon itong salita ng Panginoon para mabuo po yung ating Biblia.
At may 40 po na manunulat, 40 writers mula sa iba't ibang pinagmulan. So, gaya po ng diniscuss natin last week na ang Panginoon, ano man yung katayuan mo sa buhay, ano man yung hanap buhay mo, saan ka man galing, pag tinawag ka ng Panginoon, yung calling po niya, dapat natin pong gampanan po yun. So, ganun po yung ginawa ng mga manunulat dito. So, iba't iba po yung hanap buhay nila. Meron po tayong hari na writer, may pastol, may propeta, may doktor, mangingisda, at iba-iba pa po. So, yung 40 lahat na manunulat, hindi lang siya yung professional. Okay? Basta kinasihan ng Panginoon at ginamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Okay? So bagamat iba-iba yung manunulat po dito, iisa lamang yung mensahe. From Genesis to Revelation, ang mensahe is kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So yan po ang nakapaloob sa ating Biblia. Ang Biblia ay hindi lamang koleksyon ng kasaysayan o aral, kundi isang aklat na nagtuturo ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. So, iisa lang po yung tema niya, para tayo ay mailigtas. So, yung sentro nito ay si Jesus, gaya po ng nasabi po natin kanina, si Jesus yung main character, at yung sakripisyo niya sa Kalbaryo ang tugon sa kasalanan ng sangkatauhan. Naalala ko po kanina yung question ni Gab sa akin about justification. So yun po, tayo po ay itinuwid, justified po tayo ng Panginoon. At dahil sa Kanya, tayo po ay napawalang sala at tayo ay naging matuwid. Okay? So only Jesus Christ can do that. Kasi only the blood of the Lamb, the precious blood ni Jesus Christ, ang tanging makakapagsalba sa ating mga makasalanan. Okay? So, ano po yung canon ng Biblia? So, pag sinabi natin canon, ano yung canon? So, ito po ay salita na mula sa English na nangangahulugang a rule, standard, measuring rod. So, yun po. Kapag sinabing canon o canonical, yung isang libro, ibig sabihin ay nakapasa ito sa sukatan. Okay? Ano yung mga sukatan? Ito po yung mga criteria o standard. Opo. Na ginamit upang maging katanggap-tanggap sa lahat. So, hindi po ito bias na libro. Katanggap-tanggap po ito sa lahat. So, applicable in all types of life situations. So, dahil canonical po ito po ay nakapasa sa criteria o standard. Okay? So, hindi lang po siya basta-basta libro. Ito po ay pinag-aralan, sinaliksik, at nakapasa sa standard. Okay? So, yun po yung tinatawag na canon ng Biblia. Canonical. Okay? So, let's discuss the Lumang Tipan. Balik po tayo dito. Mayroong 39 na aklat na tinanggap ng Judaismo bilang kinasihan ng Diyos. At ginamit mismo ng Panginoon ang Lumang Tipan sa kanyang pagtuturo. Kasi 'di ba, yung sa New Testament doon na po si Jesus Christ. Pero nang nag-teach po siya sa New Testament, bale ginamit po niyang batayan yung Lumang Tipan. Okay? So, dahil dito, pinapatunayan na ang Lumang Tipan ay may otoridad bilang salita ng Diyos. Dahil mismo, ang Panginoong Jesus ay gumamit para maging batayan ito. Okay? So, paano po ginamit ng Panginoong Jesus yung Lumang Tipan? Okay? So, dito po sa Matthew chapter 19 verse 4. Makikita po natin doon sa ating Bible kung galing po sa Panginoong Jesus yung salita mismo. Gaya po dito sa Matthew 19:4, sabi niya, sumagot si Jesus,
So meaning si Jesus talaga, galing mismo sa kanyang mga labi. Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? So, nagdi-discuss, dito sa Matthew na to, nagdi-discuss po kasi si Jesus dito about sa relationship at about sa kasal. So, yung sinasabi po niyang hindi niyo pa ba nababasa sa kasulatan? Yung kasulatan po ito meaning yung lumang tipan. So, ginamit ni Jesus yung nasa Genesis 1:27 at 2:24 bilang batayan sa pagtuturo tungkol sa kasal. Ipinakita niya na yung disenyo ng Diyos sa simula pa lang ay lalaki at babae na pinagbubuklod ng Diyos. Okay, Adam and Eve. Hindi Eve and Adam and Adam. So lalaki at babae na pinagbubuklod ng Diyos. So dito, yung lumang tipan ay may otoridad upang ipaliwanag yung tamang pananaw patungkol sa relasyon at sa kasal. So doon nag-base po si Jesus Christ nang sinabi niya na hindi niyo ba nababasa yung kasulatan na yon? Okay, so ganun po niya ginamit. And another example, in Matthew chapter 22 verse 29, sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibhasa hindi ninyo alam yung kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. So, galing mismo ito sa bibig ulit ni Jesus. Okay, sa kontekstong ito naman, tinutukoy ni Jesus yung galing sa Exodo 3:6. Nung sinabi po doon, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. So ginamit po ni Jesus dito yung lumang tipan upang ipakita na ang Diyos ay buhay. Kaya may pagkabuhay na muli. So pinatunayan niya na ang maling pagkaunawa ng mga Saduceo, doon sa Mateo na yon, Mateo 22, pinatunayan niya yung maling pagkaunayan ng mga Saduceo ay dahil sa hindi nila lubos na uunawaan yung kasulatan. So, pamantayan ng buhay ng mga taong nasa New Testament, pamantayan ng buhay nila is yung lumang tipan. So, yun po pang pinagbasehan ng ating Panginoon ng kanyang mga salita. So, dapat po natin paniwalaan yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at siya po ay nagsasabi na tayo ay may pagkabuhay na muli. Okay? So, yun po yung examples na kung saan ginamit po ni Jesus yung lumang tipan bilang batayan ng kanilang pamumuhay. Okay? So, punta na po tayo sa bagong tipan. So, noong 367 AD, Anno Domini, Year of the Lord na po ito. Si Athanasius, isa po siyang teologo. Siya po ay nagpahayag na yung 27 na aklat ng bagong tipan ay tunay na salita ng Diyos. So itong mga nag-aaral po ng mga libro, pinatunayan po niya na yung 27 na aklat sa New Testament ay tunay nga na salita ng Diyos. So pagkaraan ng 30 na taon, after nun, yung konseho po ng Carthage, alam naman po natin yung Carthage, isa po sila sa mga kilala po na talagang tagapag-aral ng mga Biblia, ng mga translations, ganun po, yung mga versions. So, yung konseho ng Carthage ay nagpulong upang patibayin ang kanon ng bagong tipan. So, para pagtibayin po yun, gumawa sila ng 4 na sukatan. So, criteria na naman po, dumadaan po ang lahat ng libro, ganun po kabusisi yung process para mapatunayan na ito pong aklat ay galing talaga sa ating Panginoon. So, ang 27 na aklat ng bagong tipan ng New Testament natin, yun lamang ang nakapasa sa lahat ng sukatan. So, pasadong-pasado, hindi tayo magdadalawang isip. Itong mga aklat na pinag-aaralan
aralan natin ay pasadong-pasado sa pag-aaral ng Carthage. So, ang apat na sukatan ng kahulugan na ginamit ng konseho ng Carthage. Ano po yung apat na sukatan na ito? Okay, let's start. Apat, first, apostolicity. Okay, next, universality and contents and inspiration. So, doon po tayo sa apostolicity. Ang sinasabi po dito, paano nalaman na pasado ito sa sukatan ng apostolicity? Dahil isinulat ba ito ng isang apostol o malapit na kasama ng apostol? Okay, so pasado, yes. Sinulat po siya ng apostol at ng kasama ng apostol. So pasado po siya sa apostolicity. Universality naman, okay, tinanggap ba ng iba't ibang simbahan sa iba't ibang lugar? So itong pag-aaral na ito ay tinanggap din po sa napakaraming simbahan. So kaya po, nakapasa din po ito sa sukatan ng universality. And another sukatan is contents. Ang contents o nilalaman ba nito ay naaayon sa plano ng Diyos na mababasa sa ibang aklat ng Biblia? And yes, pasado. And last, inspiration. May patunay ba ng pagkasi ng banal na espiritu? And yes. Okay, ayon po ito sa pag-aaral ng konseho ng Carthage. So pasado po yung bagong, 27 aklat ng New Testament. Pasado po siya sa apat na sukatan na ito ng Carthage. And next, yung kanon ng Biblia ay binubuo ng 66 na aklat, 39 yung lumang tipan, 27 yung bago. Ito ay kinilala bilang salita ng Diyos dahil nakapasa sa pamantayan ng otoridad. So hindi lang po siya basta pinilit kaagad sa tao. Ito po ay pinag-aralan, binusisi, at dumaan ng proseso. At ito po ay pasado. Okay? Ang pinaka-importante po nito, pasado po siya sa lahat ng criteria. So, pasado sa pagtanggap din ng mga simbahan at pagkakaugnay sa kabuuang plano ng kaligtasan at patunay na pagkasi ng banal na espiritu. Okay, so kaya ito po yung ating batayan ng ating pamumuhay at ng ating pag-share ng kaligtasan sa iba pa po nating mga kakilala. So ang Biblia ay galing sa Diyos. Alright, so ang Diyos mismo ang may akda. Okay? Pag sinabi po natin, ang Diyos ay may akda, meaning ang Biblia ay isinulat upang ipahayag ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. So, siya yung main author. Okay? Yung mga manunulat po na to ay ang kanyang mga writers, assistants. Okay? Pero yung may akda, the author is God Himself. So, next, dahil sa Biblia na to, ang kaligtasan ay kay Jesus. Nakasaad na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo, lamang tayo maliligtas. So ito po yung tema ng ating Biblia. And next, sa lumang tipan, okay, so paano po yung scrolls dito sa lumang tipan? Yung scrolls ng Hebreo, yung ginamit po. So unang isinulat sa mga scrolls gamit yung wikang Hebreo. Okay? So kaya nagkaroon po ng many different translations ito. So nagmula pa po siya sa scrolls mismo ng unang panahon. At manuskriptong isinulat ng kamay. Okay? Pinaglaanan talaga ng oras para isulat. So dahil walang typewriter, walang Xerox machine, computer nung time na yon, hindi po sila nag-AI din, hindi napakadali ang kanilang tungkulin bilang manunulat.
Grabe po, no? Talagang sinulat nila ng mano-mano. So pagdadala ng scrolls, mabibigat at mahirap dalhin. Ngunit ito ang format na ginamit ng mahabang panahon. So lahat siguro ng mga libro nun, kaya nila, ang bibigat po ng scrolls. Hindi po siya pwedeng ilagay sa tote bag kasi napakahaba at napakalaki. Okay? So, ito po. Saan po gamit? Ni-insert ko lang to. Saan material gamit yung yung scrolls? Yung scrolls. So papyrus. Papyrus plant, ginawa mula sa ubod ng halaman ng papyrus. Ang mga piraso ng halaman ay inilatag ng magka-cross. Ganon, cross. Parang gumagawa po tayo ng banig. Ganon po. Yon. At pinapalo para magsama-sama. Tapos yung papyrus plant po na yon may dagta siya. So habang pinapalo po yon, yung dagta mismo yung nagko-connect at nabubuo yung isang papel. Ang hirap po, no? Tayo gaganon-ganon lang. Okay, get your scratch paper. Sa kanila, i-cross pa nila tapos papaluin para magkaroon ng papel. So ganun po yung ibang scrolls ginawa. So pergamino at balat. Ginawa mula sa kinayod na balat ng hayop gaya ng tupa, kambing at guya. Ang mga balat ay nilinis sa pamamagitan ng pagkayod, inunat pa, at ginagamot upang makalikha ng matibay, makinis na ibabaw para sa pagsusulatan. Ganon po kahirap, no? Hindi lang basta yung magsusulat ka, ang daming preparation para lang magkaroon ng papel. So grabing sakripisyo po ng mga manunulat nung panahon na yon para lang ipadala sa atin yung magandang balita po. So dapat appreciate po natin yung pagdala po nila ng Biblia at ng mahalagang salita ng Panginoon. Amen po. So, yon. Ito po yung itsura ng scrolls. Kung leather po siya, kung balat nga po siya, napakabigat po tignan. Ano po, kahit isa lang po yan, bit-bit nyo, ang hirap po. Tapos naglalakad pa po sila dahil walang transportasyon talaga na mabilis nung panahon na yon. Okay, so next, yung sa bagong tipan, scroll din po yung format niya. Katulad ng lumang tipan, unang isinulat din ito sa mga scrolls. Ang paglaganap naman Biblia, sa kabila ng kahirapan, nananatiling buhay ang salita ng Diyos. So ganun nga po, no? Yung gaya po ng leather na yun, yung balat, kinuskus pa, tapos ini-stretch, tapos lalagyan pa ng gamot para maging komportable, makinis para bago sulatan. So sa kabila ng pahirapan na yon, ginawa po nila yung tungkulin nila. Gaya po ng sabi ni Pastor, yes mo lang talaga yung kailangan para maipagpatuloy ang layunin po ng Panginoon sa atin. No? So ginawa po nila yon nung nakaraang panahon at napakahirap po. Kaya kung ano yung tungkulin natin ngayon, dapat gampanan din po natin para sa mga next generations din po. No? Okay, so next, mga tagasalin ng Biblia. Ang popogi po nila, di ba? Yeah. Usong-uso yung style ni na Brother Jay at Pastor. Minsan si Father Oding pa ba? Ayun, si John Wycliffe and William Tyndale. Alright, so sila po ang importanteng mga tao na gumawa ng pagsasali ng ating Biblia. Napaka-importante po yung role po nila para maisalin po yung Biblia sa iba't ibang lingwahe. Okay, so John Wycliffe, tinaguri ang Morning Star of the Reformation. So guro po siya sa Oxford University. Isa rin po siyang preacher, reformer, at unang nagsali ng buong Biblia sa English. So, kung wala po yung pagsasali na yon, nahihirapan po tayo hanggang ngayon. So, ang kanyang salin, ang tanging English Bible translation sa loob ng 145 years. So, yung kanyang ginawa lang po na translation, yung ginagamit. At napakalaking bagay po, no? 145 years. So, parang 2 taon na ng isang henerasyon. 2 henerasyon na,
So, ganun po kahaba na ginamit yung translation na ginawa ni John. And sa kay William naman, yung kanyang Biblia ay tinawag na Milky Way of Modern English Bible Translation. So, Milky Way meaning parang daan po siya, no? So, gumamit ng Hebrew version, Latin Vulgate, at salin ni Martin Luther din po. So, pinatay si William bilang martyr noong 1536 dahil sa kanyang masigasig na gawain para sa Panginoon. So, yun, ganun po yung kanyang pagkamatay din. Parang disciple lang din po, no? Okay, yung conclusion po. Sa conclusion na tayo, na yung Biblia bilang kaloob, ang Biblia ay hindi gawa ng tao lamang, kundi ito po ay kinasihan ng Diyos. Opo. So, through the help of the Holy Spirit, kaya po ito na nagawa. Hindi lang dahil sa isip o kaalaman ng tao. And then, salita po ito ng buhay ng bawat isa. Nagbibigay ng gabay, kaligtasan, pag-asa sa lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. So ito po ang magiging gabay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay, mga simbolo ng Biblia. Okay, so may 5 pong simbolo ito. First, ilaw. Bakit po siya ilaw? Dahil nagbibigay siya ng kaalaman, karunungan at patnubay upang hindi tayo maligaw. Siya po yung ating ilaw. Next, ito po ay ating tubig. Bakit siya tubig? Dahil nagsisilbing panlinis ng ating buhay kung tayo ay namumuhay ng tapat sa Diyos. Okay? Ganun po ay yung simbolo niya. At yung pangatlo, ang ating Biblia ay butil. Okay? Seed. Ang salita ng Diyos ay naihahasik sa ating puso upang magbunga ng kabanalan at paglago. So lalago po tayo pag naitanim po natin yung seed of faith na ito. Okay? And apoy at martilyo, ginagamit ng Diyos upang durugin ang matitigas na puso at linisin po tayong lahat. And last, pulot pukyutan or honeycomb. Nagsisilbi po itong gamot at kagalingan sa ating espiritu na nagbibigay ng tamis at kalakasan. Di po ba pag kumain tayo ng sweets, tayo po ay hyper, energetic. So parang ganun po yung ating Biblia. Nagbibigay sa atin ng lakas. Okay? Tandaan po natin, yung binibigay niya ay ilaw. Tubig para sa paglilinis. Next, butil para tayo magtanim at maglago. At apoy martilyo para sa matitigas na puso, para maayos po yung ating puso. At pulot pukyuta naman para sa kagalingan ng ating spirit at ang ating kalakasan. Alright? So pangwakas na layunin ng Biblia. Ano po? 3 po ang pinaka-importanteng layunin ng ating Bible. First is kaligtasan. So ipinahayag ang mensahe ng kaligtasan sa pananampalataya kay Jesus. Always through Jesus Christ. Next, ang Biblia po ay ating patnubay. Gumagabay sa ating pamumuhay at inihahanda tayo sa paglilingkod. So hindi po tayo pwedeng maglingkod kung wala po tayong alam sa Bible. Lahat po ng pamantayan, gabay natin bilang isang Kristiyano ay nanggagaling sa Biblia. At ito po yung ating itinuturo. Kaya kailangan nating mag-aral, kailangan po nating malaman ang salita ng Diyos. And last, pagkakilala sa Diyos. Paano po natin masasabi na may relasyon tayo sa Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Siyempre po, hindi po natin makikilala kung ano talaga ang Panginoon. So, inilalahad ang kalagayan at katangian ng Diyos upang mas makilala po natin siya. So, salamat sa Panginoon, salamat sa paghihirap ng mga tao noong nakaraang mga taon pa, hundreds, thousands years ago, para po maipalaganap ito pong salita ng Diyos. At ngayon ay ito po ay ating pinag-aaralan. Kaya bigyan po natin ng halaga kahit konting verses po every day. Okay?
para mabigyan po tayo ng ilaw, ng lakas, ng tubig. Ano po? Lahat po ng gabay natin sa araw-araw na pamumuhay nanggagaling po sa salita ng Diyos. So hindi lang po siya basta libro, ito po ay kinasihan ng ating Panginoon. Okay? So it's just like talking to God. Kasi itong salita na to ay galing sa Panginoon. So yung memory verse po natin sa umagang ito ay makikita sa mga awit 119, 105. Ano po ang sabi dito? Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. And in English, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Napaka simple po, napakapayak. Pero sinasabi po dito kung gaano po kaimportante yung mga salita ng Panginoon bilang gabay natin sa ating araw-araw. Okay? So, yun lang po at tapos na po yung first sa ating 16 fundamental truths. Okay? So, next week po, mag-start na po niyan yung pangalawa sa ating fundamental truths. Okay po? So, tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. We thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na amin naman pong napag-aralan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga tao na iyong ginamit nung nakaraang mga panahon, Panginoon, para maipahayag, maipalaganap ang iyong mga salita na siya namin pong pinag-aaralan, nagiging gabay po namin sa araw-araw namin na pamumuhay. Panginoon, itanim niyo po sa aming puso, sa aming isipan, kung gaano po kaimportante itong mga salita mo, Panginoon. Naway, magbigay po kami ng panahon, ng oras, sa pag-aaral po ng iyong mga salita. At naway, sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon, ikaw at ang iyong mga salita ang siyang manatiling gabay po namin, manatiling direksyon po namin sa araw-araw po namin na mga desisyon, plano sa aming mga buhay. Panginoon, salamat dahil nagkakasama-sama po kami. Salamat sa panahong ito, Panginoon, na kayo po at ang iyong presensya ang siyang nakapagitna sa aming lahat. We thank you, Lord Jesus. Sa iyo lamang ang aming papuri, pasasalamat, Jesus. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang sentro ng aming lahat. We thank you, Lord, sa iyong aming papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord.